tropa, ito mga kanto boys. Nagbubuhat mo ng bigas. Yan. So medyo malayo po ang ating lakarin. At buti na po ay tinulungan tayo ng ating mga kaibigan dito. Ayan o. Kuya, lakas ni kuya o. 2 sakong bigas. Yan, liliko tayo dito sa tubuhan. Yan. At kasi po yung pamilya po dito ni RJ dito sa tabing ilog. Ay may mga bata po din dito na hindi pa nag-aaral. So yun po yung ating pupuntahan ngayon. At kausapin natin kung ano yung matutulong natin sa kanila para makapag-rehistro mga bata. So pagkaalam ko po ay mga ilang bata ay nandiyan dito. Ito po yung daan namin, tubuhan. Yan. Buti nakita ko po sa dito sa kanto. Yan ang ating mga andito. Yan. Maraming salamat sa mga nagbuhat ng bigas. So, medyo malayo pa po yung aming lakarin. Mga ilang oras kayo dala? Mga 10 oras pa? Dari ko nang wala. Wala naman daw, wala naman daw 10 oras. So yan po ang bigas na, yung bigas po na yan mga kabayan ay binili ko po. Yan, padala po si sir ng 3,000 para bigyan po natin yung 3 pamilya po na nandito. Kasi mahalaga nga po ay bigas. Kasi sabihin po natin kung mga biskuit kung ano man. So mas mahalaga yung bigas. Dito naman po sa bundok ay meron silang ano na ulam, kaya dagol ano. Yung mga gulay-gulay ano. Kaya ang importante dito ay bigas kasi walang palayan ano. Kaya pa? O parang iba yung kita ko na. Yan, medyo malapit na tayo. Yan. Yan, mga gwapong kanto boys. Yan po. Ito po yung neighbor nila RJ dito. Yan. So ito po yung pamilya dyan. Ito po yung bahay na 3. Yan. Sa mga bahay po nila mga kababayan ay ganito, mga ano na. Mga tagpi-tagpi po na mga sirang ano to, tulda. Yan. Ito po ay kilala ko sila. Ito po ay si Jan. Kumusta Jan? Kilala ko po si Jan Jan? Kumusta Jan? Kumusta? Ha? Takbo si Jan ayo. So dito na po tayo sa lugar po mga kababayan na kung saan po ay hatiran po natin ng tulong. Yung asawa po ni Ate Ate Martis po ay nagkaroon po ng sakit po sa pag-iisip. Yun po yung kwento ng buhay niya. So si Ate po, so ito rin po kasama po nila. Pero si Ate Marlene, so si Ate Marlene po doon po banda sa unahan yung bahay niya. So dito pero isang compound lang po siya dito magkakasama halos ano. So kaya po ay sabi ni Sir ay ng kaubayan natin, so ay dadalhan ko kayo ng tulong dito. May isang kababayan na nagpadala ng tulong sa akin na kayo daw ay bibigyan ng tulong. Ano? So maraming salamat po sa isang kababayan po natin na nagpahatid po ng tulong sa pamilya na ito. So, ito po yung isang pamilya kung saan po ay ito po ang bahay po nila. Tagpi na po yung kanilang bahay dito. Kamusta po pala pag umuulan dito? Timaricar? Naampiyaso. Basa? Natulon po. Dito po kami natulog po. Si Ate Martes, kamusta po pag malakas ang ulan dito? Natulog po ang bubong. Nabibinat ako lagi. So po. Ate Marlene, kamusta po kapag naulan sa bahay nyo? Malamig po, laging basa. Pati mga gamit. So, nababasa din po mga gamit nyo. Naulan Walang dingding.
So ito po yung kalagayan po nila ito na tatlong pamilya po na dito sa Batangas po na yung bahay po nila ay ganun. So pasalamat na lang po ako dahil meron po tayong mga kababayan na handang tumulong din. So maraming po. Kaya ako pumunta dito kasi ang isang purpose po ay nagtatanong si Sir. Kasi 'di ba sila RG ay nag-aaral na yung mga anak. So natanong lang ni Sir kung dito daw sa neighbor nyo o sa lugar nyo dito na nagsimula nila RJ kung meron din bang mga bata na hindi nag-aaral. Ha? Ang dalawa ko pong anak. So ayun ba ay nakarehistro pa yung mga anak, nakarehistro na yung mga anak mo? Di pa po. So yun po mga kababayan. So ay kaya po ay Anak ko mga pag-aral, wala na register. so yung anak mo na isa Nasa lalahin po, kasama kanina. Gusto nga magpag-aral, hindi ko magpag-aral. Walang register po. hindi pa nakarehistro. Di pa po. Ilang anak mo ang hindi nakarehistro? 4. So ibig sabihin po yung anak po daw ni Ate Maricar ay 4 po ang hindi pa nakarehistro sa kanyang mga anak. So ito po si Rica May. So ikaw Rica May, gusto mo na mag-aral? Si Rica May? Kumbaga parang special child. Si Rica May? So gusto na rin po pala mag-aral ni Rica May. Si Jan, ilang taon na si Jan? 4 po. 4 pa. So si Jan po ay wala ding birth certificate po. At pero siya ay 4 years old pa lang. So dapat magkaroon na siya ng birth certificate ngayon Ate Maricar Opo. para sunod na taon ay makapag-aral. Ikaw ba Ate Maricar ay meron ka bang ID? ID, ibig sabihin kahit ID na hindi kayo member ng Pantawid. Di po. So bakit hindi kayo member ng Pantawid? Di po kami nakakasal sa ganyan. So isa siguro po ang dahilan kaya hindi siya nakasali kasi yung mga anak niya hindi po nag-aaral. Kasi yung isa ata sa mga requirements ng Pantawid ay dapat may nag-aaral na anak. Opo. So kahit isa. Opo. So ilan ang anak mo? 4 po. O 4 po anak ni Ate Maricar. 2 gusto pong mag-aral eh. 2. So ibig sabihin ilang taon yung gusto mag-aral? Ilang taon na? Wala na po. 8 years old. Hindi pa nag-aaral. Ibig sabihin pag mag-aaral si ay kinder. Hindi na lang po. Ayan, so si RG ay grade kinder din, pero 12 years old na siya. So, siya ang pinakamalaki sa kanila. Pero siya ang pinakamatalino. 100 lahat. Sa graduation ay maakit ako doon. Kasi siya ang top 1, siya pinakamatalino. Kala kayo sabi ko, huwag ka maaway ha. Oo. So, ayun. So, napatanong. So, sir, ang anak po ni ate ay Maricar ay 4. 4 po yung anak niya na wala pong birth certificate, walang rehistro. So ganito po kasi yung gano'n niyo po sir kung tingnan po mga kababayan ang bahay po nila. Ganito lang po. Sobrang hirap po ng kalagayan niya dito. So pero po kahit ganito po yung buhay nila dito, marami po silang mga pananim. Kaya tama po yung ni sir na imbis na yung mga grocery yung bibili namin, bigas kasi may makakain naman kayo dito ng mga ulam, So ito naman po ay si Ate Marites. So tatanungin natin si Ate Marites kung ano yung anak niya ay nakapagparehistro na. Kamusta po Ate Marites? Wala pa pong rehistro rin 2. Ibig sabihin ay 2 po ang anak nyo? Opo. Ito po anak ko ito na asawa ko sa una. Bali 2 anak na namin. Po, ibig sabihin ay ang anak mo na yan ay ito yung anak nyo ngayon ng asawa mo. Tapos yung isa, anak din po niya. anak niya sa iba. Sa iba pong babae. Sa ibang babae. Yun ang sabihin mo. Kasi lang po ang babae po ay nag-asawa ng iba. Iniwanan po kasi siya ng asawa niya. Kaya ako ang daddy. Iniwan po sila mag-ina. Iniwan sila mag-ina. So yun po yung kwento ng buhay ng anak po ng asawa natin Marites. So iniwan po pala ng babae. So buti ay kinatagpuan. Iyak na iyak nga yung dati asawa ko eh. Kasi hindi niya matanggap na iniwanan sila mo. Maliit. Buti ay nandiyan ka para sambutin siya. Aba, ayos. Nakita niya po ako, bigla daw siyang sumigla. Nabuhay daw uli ang kanyang puso. Aba, sana all. Nabuhay ang puso. So ayan po, pinapasaya lang po natin sila dito sa
Ngayon po ay ano, kamusta yung ano dito, pagkain niyo dito? Ayos naman po kahit minsan Um, wala, kahit papano nakakabilin siya din naman pag minsan. nakakakain naman. Opo. Anong madalas yung ano dito, na ulam? Ano po, mga talbos ng ampalaya, malunggay, Hmm. okra. Yun ang ulam niyo dito. Puro ano, Pag minsan po, mga sustansya. minsan po asin, suka. Yun ang ulam. Opo. Pag wala nang magulay, minsan nananawa din po magulay. Oo. Kondol pala. Kundol. Opo. Kundol, patula, upo at kalabasa. Ano po? Ah. Talbos lang po ng kalabasa. Ha? Talbos ng kalabasa. Ano pong ginagawa Ate Maricar sa talbos ng kamuti? Ay, kamuti! Talbos ng kalabasa. Ano po, ginagatan po. Ginagataan. Opo. Hmm. At malahok na sardinas. Lahok ng sardinas, ginagataan. Opo. So ayun po yung buhay nila dito sa bundok. Ay wala pa kayong rehistro kay mga nanay. Opo, yung asawa ko gusto po namin pakasal, kaso wala daw kami Mm. registro. Naku po. Sige, ano natin kung ano magagawa nating paraan, ano? Wala din po restrict. Ibig sabihin si Ate Maricar ay wala din rehistro. Wala din po. Wala din po. Mga ano pala kayo, mga kururom. At saka po yun, no, si Kuya Dagon, Oh. natin registro Si yun. ano, si Kaya Kanto Boys. sa Wala din. tinagatagad ko pong ano Oh. wala po hindi po Kami po nakaka-register kasi po. magkakapatid kuya. Mm. Ako ang pinakapanganay. Mm. Ako yung bukod tangi na walang registro, mababa lang pinag-aralan. Pero yung mga kapatid ko, kumpleto sila, may registro. Nakapag high school, siguro po, naisip ko, ampun yata ako eh. Ako yung pinagkaitan. Gagawa natin ng paraan. Ilan na? Apat sa iyo. Apat. Tapos ikaw. 5. Baka mayroon pa kang pahabol. Sabi mo. Si Maricar, baka may pahabol ka pa. Sana po yung Ikaw, may registro ka na. Ano, gusto mo pakasal? Ha, Ti Maricar? Hindi po. Aba, sabi mo lang, ikaw ipapakasal ko. Ako lang magkasal sa'yo dito, sa may bahay na ito. O, ito ay gagawin natin stage dito. O. Ti Maricar. Ayaw. Yun. So, Ate Maricar po ay wala din po ng rehistro. So, si Ate Maricar ay wala din. Sige po, titingnan natin Kaya ha. asawa ko. Ang asawa mo, ilan sa'yo? 4 kami. 4 kayo. Pamilya. Anak po ni Ate Marites ay isa lang. Tapos yung sa asawa niya po dati ay isa din. So dalawang anak nyo. Ito siya naman po si Ate Marlene. So Ate Marlene, ilan po ang anak niya Ate Marlene? 2 po. 2 lang anak niya. Hindi, 3 enough. Oo nga po pala. So ang anak po ni Ate Marlene ay 3. Yung isa po ay pinaampun niya po ano. Yung anak niya po ay nag-aaral na iyon, yung isa. Hindi Si pa ano, po si- yung panganay ko, hindi pa po. Si Alden. si Alden. Oh, hindi pa po. Hindi pa din po nag-aaral. Ilang taon na si Alden? 6. 6 years old na. Mm. So dapat si Alden po ay nag-aaral na yun kasi 6 years old na Oo. dapat nasa grade 1 na siya. Eh, wala nga pong ano siya. Wala rin birth certificate. Wala din siya. Saka ito. Anak mo walang birth Wala. certificate. Si Alden nagkaroon na ba siya ng record dati? Sa pinanganak ko po siya sa ospital Oh. dito po sa Mabini. Mm. Eh hindi naman po kami tinawagan ng doktor. Ay hindi kayo Kaya hindi po tinawagan. namin na follow up. Mm. Tapos nang pinabuklat po namin sa Lucena, sa City Hall, wala daw pong ano. Walang record. Mm. So kailangan ay ma-register din po yung anak niya kasi 2 po yan. Wala. Kayo po, meron po kayo. Wala. Wala din. Hindi rin ako nag-aaral sa amin sa Bacolod. Ibig sabihin, taga Bacolod ka. Mm. Sa amin naman. Dayo lang ako dito. So, taga Bacolod po siya, Ate Marlene. At ang anak niya po ay 2. Yung kasama-sama niya po ngayon, 2 po yung anak niya. So, okay na po yung 2. Tama na itong 2. Ayaw. Mahirap ang buhay. Talagang pag nakikita mo yung mga anak mo naghihirap, talagang ano eh, di ka rin makatulog. Ano po yung niyo sa buhay na Yun nga po, yung hirap talaga na ba yung tutulog ka na lang, di ka makatulog kasi yung mga anak mo, yung bang nagkakataon na wala kang maanuhan na pang-araw-araw na pagkain. Tapos yung mga anak mo iyak ng iyak. Minsan parang gusto mo na lang matulog na di magising. gano'n na lang po. Kaya lang kahirap. Huwag kailangan, naka-register kayo. So, yun po mga kabayan. So, for example, 31 million yung tao sa Pilipinas. For example lang po. So, hindi pa po pala kasi ngayon ko lang po napag-ano kasi marami pa pong hindi nakarehistro ng mga tao. Ano? Kaya ko po, 25 na pa ako, hindi Yo. ako nakarestro. Ayun, kagaya po ni Ate Maricar, 25 years old na.
hindi pa rin po nakarehistro. Ako, 29 na. Kayo po ate. 29. O, si Ate Marites, 29. Si Ate Marlene, 29. o, Ay, 29. 39 pala. O, 39, 29, 25. So, ilang years po yung silang hindi hindi nakarehistro sa Asawa ko gobyerno. po, 24. Yung asawa niya 24. Na po sa mga barangay-barangay o kahit saan mang barangay o municipality, eh sana po ay sunsunin po natin yung mga kabundok-bundukan. Magtatanong po tayo kung mayroon pong pamilya na mga hindi nakarehistro. Sana po ay matuunan po ng pansin iyon. Kasi for example po nito, so ilang pong pamilya po pala ang hindi nakarehistro. Sana po matulungan po natin. Lalo na po nasa gobyerno. Ano lang po, tulungan lang po tayo para po sa kaunlad ng ating bansa. Ayun lang naman po ang kaya din po kami nandito para makatulong sa ating mga kababayan. Yan. So, ayun ha. Ay pasensya na kayo sa abala at naabala ko kayo ngayong hapon. Kuya, okay lang. Wala naman. May meron po akong ibibigay po sa kanila na tulong. Ayan, pasok. Kanto Boys. Ayan, meron akong mga Kanto Boys dito. Ayan, dito palagay na lang po mga Kanto Boys. Ayan, dito sa may paano. Ayan. Ayan, ibigay mo kay Ate Marlene, meron kang isang sakong bigas kay Ate Marites. Ayan. At kay Ate Maricar. Ayan. Ayun. Ito ay bigay ng ating isang kababayan na gusto niyang tulungan kayo. Ano masabi mo kay Sir? Maraming po salamat sa bigas na tinulong po sa amin. Yun. Kasi gusto kasi ni Sir ay bigas kaysa mga grocery. Kasi ang bigas ang importante. Ano? So, Ate Martes, ano po masabi niyo kay Sir? Maraming salamat din po sa tulong na pong bigas. Malaking tulong na po sa amin yan. Ayun. Ate Marlene, ano po masabi niyo kay Sir? Maraming salamat din po sa bigas. Oh. Mahaba-haba po naming kakainin po ito. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Malaking tulong po ito. Ayan. So, maraming salamat po daw Sir sa bigay niyo pong tulong na bigas para po sa kanila. Nakakain na kami nito sa isang araw 3 beses. Bakit? Anong ano po, Minsan kasi isang beses lang. minsan sa isang araw, isang bis lang kayo nakain? Minsan nga wala. So, yun po yung kwento po ng buhay ni Ate Marlene. Kasi Pag may kape, kape lang. May pag may kape. nagkakape lang po kayo maghapon. So, ito, mga palagay mo, mga abot na isang buwan yung ano yan. Abot po siguro. Ha? Abot po siguro. Ilan na ba kayo may- Mapasarap po ang kainit. Ay, Namin nabot po yan. Ha? Minsan hindi ko makain yung aking oo. So, yun, mga isang buwan. Abot. So, ayun. So, ayun po mga kababayan, ay maraming salamat po sa tumulong sa pagbubuhat ng mga bigas na ito. Simula po doon sa may kantuhan ng highway hanggang dito. Ayan, sa mga Kanto Boys. Ayan, lapit nga yung mga Kanto Boys. Ito yung mga tumulong, mga Kanto Boys na trupa natin. Maraming salamat sa inyo. Ayan, sila po yung nagbuhat ng bigas. Pakalayo. Ayan po, at sa mga nais pong tumulong po sa pamilya po nila, ay mag-message lang po kayo sa aking Facebook page, Mastering Ring po. At huwag niyo pong kalimutang i-subscribe po aking YouTube channel. At paki-like na lang po at share. At huwag niyo pong i-skip yung ads kasi yan yung po yung way niyo para makatulong sa aming mga charity vlogger. Ayun po. At sana po ay yun nga yung pumunta tayo dito para yung sadya po natin ay matulungan sila. Lalong-lalo na dun sa pagparerehistro ng mga bata. Maraming salamat po kay Sir na sa ating kababayan na tumulong po dito. At pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. At ayun po, magandang hapon po sa ating lahat.